Samantala sa Divisoria, Maynila, ilang paputok o illegal na paputok ang lantarang ibinebenta. Kabilang na riyan ang Watusi at yung tinatawag na pop-up. Patuloy rin ang pagbebenta ng Piccolo. Dumating naman ang mga tao ng MPD para mag-inspeksyon, ngunit mabilis ay itago ng mga vendor ang kanilang illegal na paninda. Pero ang iba gaya ng pop-up ay nakumpiska. Ayon sa mga otoridad, oras-oras silang magsasagawa ng inspeksyon para sugpuin ang mga pagbebenta ng illegal na paputok. Ngayong huling Lunes ng 2015, nasa 111 na ang biktima ng paputok batay sa pinakahuling tala ng DOH. Pero ayon sa tagapagsalita ng DOH na si Dr. Lyndon Lisuy, mas lumiliit na raw ang bilang ng mga firecracker-related injury kada taon. Piccolo pa rin ang nangungunang sanhi ng injury, partikular na sa mga kabataan. Wala namang naitalang patay dahil sa paggamit ng paputok. Base naman sa tala ng PNP mula December 16 hanggang alas 6 ng umaga kanina, ay umabot na sa mahigit 600,000 piso ang halaga ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na paputok. Sa Boac, Marinduque, mga kanyong latang gagamitin ng mga kabataan doon sa pagsalubong sa bagong taon. Singlakas din daw ng paputok ang ingay na ginagawa ng mga kanyong gawa sa lata, pero sabi ng mga magulang ng mga bata ay mas ligtas daw ito. Hindi nalalayo sa bogang disenyo ng mga kanyong lata. Gawa raw ang mga ito sa pinagdugtong-dugtong na lata ng sardinas. Kinakargahan ng denatured alcohol at saka naman sinisindihan ang isang dulo ng kanyon. Ayon sa mga magulang, okay lang sa kanilang paggamit ng ganitong klaseng kanyong lata basta't mag-iingat lang ang mga bata. Sinisikap pa namin kunan ng panig ang DOH tungkol dito, pero dati nang ipinagbabawal ng DOH ang paggamit ng boga.